po kailangan ng katuwang doon sa Al-In. Ano po? And on um, August 9 naman, sila Preacher Albert ang pupunta and family. Okay? So, yun po. Ano na yung mga, pag pinag-uusapan yung covenant, ano yung covenant na na tawag dito that you made sa buhay nyo? Ano na yung covenant na ginawa ninyo sa buhay nyo? Ano ba yung covenant or agreement na nangyari o ginawa ninyo sa buhay nyo? Pag pinag-uusapan ang covenant, anong ibig sabihin ng covenant? Meron na ba kayong naging covenant na nagawa sa buhay nyo o ginawa sa buhay nyo? Even that is just a words. Meron na ba? Okay. Kasi ang pinag-uusapan natin yung church covenant. Ngayon, ano na ba yung covenant na nangyari or pinagdaanan ninyo, na ginawa ninyo? The church covenant po sa iba? Kahit na, personal. Kahit anong covenant. Halimbawa, isa din kasing agreement kasi, other words kasi ng covenant is agreement. Or, halimbawa, katulad nung late 2015 yata pababa, may nakipag-agree na isang sikat na singer, nakipag-agree siya kay Satan na kung siya ay gagawing famous, ibibigay niya kay Satan yung kanyang buhay. And later on, namatay din naman siya. Kaso nga lang talaga, direct to the point, siya ay pupunta sa impyerno kasi dinili yung kanyang nakipag-agree siya kay Satan eh. O sige, sabi niya, gawin mo akong sikat bilang isang singer, pero bibigay ko buhay ko, kapalit nito buhay ko. So at the end of the day, namatay siya, sure na yun. Binigay niya buhay niya kay Satan eh. So that's kind of agreement. So what agreement or what kind of covenant do you make sa buhay ninyo? Well, Preacher Albert, ano na yung nangyaring covenant na ginawa mo? Basta sa una yung sa aming mag-asawa. Okay, that's Sa'yo agreement. po yun, na mamaling ko siya. Ayun, for better or worse, for sickness and till death do us part. Okay, that's agreement. That's true. Okay. Any aside from marriage, any agreement? Sige, pagsalita kasi meron. Pwede rin sila mag-online sila kung gusto nila. Pastor, siguro the agreement that you break the bad habit, like, if you're not, for me, kasi hindi naman ako nagbabasa ng Bible talaga before. Okay. So I break the habit na bago matulog, kailangan kong i-porsahin yung sarili ko to read the Word of God, na hindi ko ginagawa. Kumbaga, I made a promise na kailangan hindi ko ma-miss yung obligation na yun to read the Word of God before I sleep. Okay, that's kind of agreement. Okay. Though it is between you and God, that is actually more powerful. Kasi you are agree with God that you can na hindi mo nakikita. Kasi ito bakit tayo nakikipag-agree sa Diyos? Hindi naman natin nakikita ang Diyos. Actually, that we call faith. Faith, it means that you nananampalataya ka sa Diyos, hindi mo siya nakikita, but you put the trust to God. Okay? Katulad ng kanina yung introduction ko kanina, yung isang sikat na singer, hindi naman niya nakikita si Satan, nakipag-agree siya kay Satan na kung pasisikatin siya, ibibigay niya yung kanya, maglilingkod siya kay Satan. And that's reality. Actually, that's reality even before today. Kasi Satan is also can use
can use those things na nilalang ng Diyos, na galing sa Diyos, na i-offer sa iyo, pero hindi kanya tuturuan na maglingkod sa Diyos. Tuturuan kanyang maging greedy or maging wicked o maging masama. Okay? So, minsan ginagamit ni Satan yung mga bagay na nakikita para i-deceive ang tao. Akala natin galing sa Diyos, yung blessing, hindi pala galing kay Satan. Nagbe-bless din si Satan, ha? Did you remember Matthew chapter 4? He offers treasures, he offers fame, he offers power, positions. Okay? That's the offer of Satan. Okay? Anyway, so balik tayo sa agreement. So, okay yun. Yung kay Preacher Albert, that's also an agreement between his wife and to the Lord. Kay Brother Joel naman, between him and God. Nakikipag-agree ka sa Panginoon, gusto ko pong maging habit yung magbasa ng Bible. And that's kind of agreement. Hindi na wala kang witness, pero ang witness mo tatlo. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, tatlo yung witness mo. So, ikaw rin ang hindi mo ginawa yun, ikaw din ang merong consequence, ibig sabihin naman. Okay? So, any agreement. Sa company, pagka pumirma kayo ng contract, that's agreement. Okay? Doon sa, halimbawa, di ba meron kayong magpapaalis kayo ng papunta ng ibang bansa, may agreement, di ba? So, okay, so that's kind of agreement. Okay? Sa school, may agreement yun eh. Pagpipirma yung parents. Okay? May agreement yun. Halimbawa, kamakailan yung mga mga atleta natin na mga namatay, may mga nalunod. Saan nga ba yun? Di ba, usually sa basketball, usually may mga waiver yan. So that's kind of agreement. Halimbawa, pag pinirmahan mo yun, isabihin, you agree. No matter may mangyari sa'yo o nag-agree ka. Okay? Kahit sa field trip ng mga bata, bakit may waiver? Correct? So, sa insurance company, correct? May may agreement yun. So, this is the covenant that we have. A covenant that we have an agreement to God and to the church or the people around us. Okay? So, we are now kasi minsan, ano ba yung covenant? It is not a, what do you call this? Hindi ito Bible creed. Ito ay biblical principle na kinuha sa Bible that we can use it as a covenant or as an agreement to be much better Christian and to walk accordingly to what God wants us to live. Yun ang gusto ng Diyos. So ngayon, late natapos na natin siguro yung abstain to avoid all tattling, backbiting, and excessive anger. Ayan, napag-aralan na natin yan. Natapos na natin yan last week. Okay, to abstain from worldly amusements such as movie attendance, gambling, game of chance, bingo, lottery, rock music, country music, rap music, pornography, including movies, magazines, books, products, and social media, cyber sex, and public dancing. Ayan, okay, na-i-discuss na natin yan. Again, it's, halimbawa, may nagtanong sa atin, yung kasing halimbawa, like we play bilyar, it's depend on the intention. At it depends on the, what do you call this, hindi, dun sa lugar, sa place. Halimbawa, kung mayaman yung friend mo at doon lang kayo naglaro dahil for fun at hindi siya lugar ng mga gambling,
At ang ano, actually pwede rin naman tayong bumili ng gusto nyo, bumili tayong bilyar. Oh. Pag parang pag matanggal tayo ng antok, walang pustahan, pangtanggal lang ng antok. That's the intention. Ano yung intention mo, bakit ka maglalaro? Okay? Nakasad kasi doon pati yung yung lugar, baka kasi yung lugar naglaro ka, nandun lahat ng nagiinuman, may nagsusugalan. That's another case. Okay? So ngayon, it depends on the place and on the intention. What is your intention? Okay? So, yun. Now, number 12. Ito yung issue na to kahit noon pa man. Even here, no? Number 12, to be free from all oath-bound secret societies and partnerships with unbelievers. So, ano ibig sabihin ng all oath-bound secret societies? Fraternity. Okay? Ako, may frat din ako eh. Prating gutom, prating tulog. Frat lang. Prating kain. Okay. Ito yung mga fraternities. Meron ba dito, may grupo ba kayo na fraternities? Meron ba? Kasi may grupo rin kami, mga parating tulog, parating puyat. Yung mga kidding aside. Ito yung tinutukoy dito. Yung fraternity. So aside from meron kayong you are related to unbelievers na kung saan meron kayong partnership sa kanila. Halimbawa, Pastor, what about business? We are very careful in the business. Diba, Preacher Albert, sinabihan kita, okay, maaaring ikaw ang gagamitin o ikaw ang gagamit sa kanya. Pwede magkasiraan kayo, pwede magkagamitan kayo. At the end of the day, ang mabiblame, ikaw at ang church. So, pwede mangyari yun. Okay, kasi yun ang sinabi ng Bible. Halimbawa, sila Brother Joel, nakipag-partner sila sa mga hindi mananampalataya, like mga para isabihin para may katuwang. Yun naman na talaga ang purpose natin, may katuwang. Pero Pastor, yun ba ay masama? Sa tingin natin, pwede natin i-justify yun sa tao. Pero pag binasa mo yung gusto ng Diyos, hindi po pwede yun. Okay? Hindi po pwede yun. Pag tayo kasi mga tao, hindi niya justify natin. Pastor, kasi hindi naman, ang aim lang natin naman ay yung trabaho, tawag yan, ang goal ko, madala siya sa Panginoon. That's good intention. Okay? Pero, may limit tayo. Limit tayo. Okay? Generally kasi, utos kasi ito ng Panginoon. So, again, itong to be free, dapat, halimbawa, kung dati kang taugama, 3 kilyon, mga, taugama, yung mga SI, Samahang Ilocano, marami yan eh. Maraming grupo yan eh. Pagka ikaw ay Kristiyano na at galing ka doon, kailangan kang pumalas doon. Kasi that is curse. That will not be, you will not be blessed by God if you are continue in that kind of life. Galing ka dun eh, masama yun. And that is, ano ba mga tinuturo sa mga frat? Anger. Revenge. Hatred. What else? Trouble. Okay? Galing din ako dyan.
High school pa lang. At ang mismong aming supremo ay mayor. May mga grupo kami. Pero at the end of the day, sabi ko, parang yatang kaduwagan na yun. Kailangan mo sumapi sa kanila para lang hindi ka maapi. Di ba? Sabi ko, lalaki ako eh. Bakit naman kailangan ko pang magpaano? Di kumalas ako sa kanila. Di ba? Kumalas ako sa kanila. Lalo na nung ako'y naging mananampalataya, sabi ko, mali pala yun. Okay? So, halimbawa, may grupo si Brother Sandro na labas sa church. Grupo ng mga pogi. Mga kapugian. Hindi, yung mga grupo nga, yung mga frat, na hindi niya sinasabi. Ngayon, nabubuhay siya sa pakikipagkompromiso. Okay? Parang ibig sabihin, nasa between the lines siya. Okay? Sabihin, yung isang paa niya nasa, lagay natin, illustration lang to, na palangit, yung isang paa niya pa-impyerno. Hindi dapat ganoon. Doon ka dapat sa side ng Panginoon. Okay? Kung kaya mong iwan mo. Okay? Paano, Pastor, halimbawa ito, may tanong ba kayo doon sa mga grupo-grupo na yung secret societies? Yung meron kayong samahan. Basta wala lang samahan dito ng mga bakla, samahan ng mga tomboy. Hindi rin pwede sa atin yun dito. Okay? Samahan ng mga pogi, okay lang yun. Saka samahan ng mga magaganda. Okay? Anything, may tanong ba kayo regarding that? Kasi, sige, basahin muna natin. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Okay? Sino pwede magbasa? Brother Benji, sabihin mo sa akin pag may tanong ka dyan sa Kuwait. Brother Benji, baka may grupo ka kasi Ilocano ka eh. Kasi ang magkalaban sa Manila, yung yung mga SI saka yung Taugama eh. Tor, kumalas na po ako. Umalis ka na ba? Huwag ka lang kumalas sa asawa mo Matinding kasalanan yan. 6 verse 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Sige, pakibasa. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? 15. And what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. 17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. 18. And will be a father unto you, and ye shall be my sons and my daughters, saith the Lord Almighty. Okay. Ngayon, Pastor, may masama bang kasi binanggit dito ni separation to kasi paghiwalay ito sa kaila. Sa makamundo. Actually, they belongs to the world o sa sanglibutan. Now, meron ba tayo Pastor, masama bang makipagkaibigan? Mas unbeliever? Masama ba? Kung kaibigan lang, hindi naman masama. Tamo, ang aim natin bilang isang mananampalataya is to bring them, not to push them down to hell. Okay? Ang aim natin is to bring them. Of course, paano mo naman sila madadala kung hindi mo sila kakaibiganin? Correct? Pero may limit tayo sa pagkikipagkaibigan. Huwag mong gawin yung kailang ginagawa. Yung ibang churches kasi, I'm not against Pentecostal or born-again churches or born-again any evangelicals. Sila kasi accepted nila lahat.
They are modernism. Hindi nila tinuturo yung separation. Ano ba yung separation? Separation from the world to being a sabi ni Paul, wherefore come out from among them, lumabas ka doon, umalis ka doon, and be ye separate. Maging hiwalay tayo sa kanila. Hindi ko ibig sabihin magkaroon tayo ng sarili nating mundo. Wala sa sariling mundo na ito, hatiin natin yung mundo, itong mundo ng mga Kristiyano, itong mundo ng mga hindi Kristiyano. Meron ba ganun? No. At the end of the day, yung mga Kristiyano, meron silang lugar na nakalaan sa kanila. Doon yung buhay na walang hanggan. Pero yung lugar ng mga hindi nananampalataya ay doon sa walang hanggan din naman yun. Walang hanggang kaparusahan. Sino nga ba yung nagsabi sa akin? Yun yung lugar na kung nagnanais ka ng mamatay pero hindi ka mamamatay. Eternal din yun. Eternal damnation ang tawag doon. Okay, araw-araw sa buhay mo, kung dito sa UAE, init na init ka, pamakilan, grabe yung init, di ba? 51, sumakit yung ulo ko, lahat sumakit sa akin eh. Pagkalabas ko, nahihilo ko. So, grabe, sabi ko, ang init. Dito pa lang, hindi na natin kaya yung init. How much more doon kung hindi ka mananampalataya? Dito nagko-complain ka, napakainit, napapagod ka, sumasakit ang ulo mo. Pag hindi ka pa Kristiyano at hindi ka sumampalataya kay Kristo, ay mas lalo doon. Yung uod doon, parang parang tawag dito, parang apoy din na hindi namamatay. Papasok sa ilong mo, sa mata mo, kung saan lalabas. Araw-araw yun sa buhay ng isang hindi mananampalataya kung hindi tatanggap sa Panginoon. Okay? Ang sabi ni Paul, separate, be ye separate. Ngayon, halimbawa, hanggang saan ba yung partnership natin dapat limit? Now, ulitin ko, hindi masama maging pagkaibigan, hindi masama maging pagpartner sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, when it comes to business, okay? When it comes to business, sino ba yung amo ko dati? Siya ba'y mananampalataya? Hindi mananampalataya? Hindi mananampalataya. Minura-mura nga ako eh. Sinikmuraan pa nga ako eh. Pero tiniis ko yun. Hindi ko pwedeng gawin yung kanyang ginagawa. Pinapakita natin na tayo mananampalataya. O ngayon, tanungin ko kayo, lahat ba ng amo nyo Kristiyano? Hindi, di ba? Ngayon, kung ililiteral natin itong sinabi ni Paul, di lahat tayo maghahanap ng Kristiyanong amo. Diba? Wala yun. Ngayon, pupunta tayo sa tamang interpretasyon, yung magkaroon tayo ng limit, hindi natin gagawin yung kailang ginagawa. Kung nakakarinig ka ng kailang, kasi minsan, totoo naman talaga, yun talaga persuasive nilang, 9:21 na pala, 9:30 lang tayo yung, napaka-persuasive nila. Halimbawa, araw-araw ka nakakapakinig ng mura. Mai-inject yan dito eh. Tapos papasok dito. Isang araw, magmumura ka na rin. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, pag hindi ka nagpe-pray, no? Kasi lahat ng paligid mo sa office, lahat yun, unbeliever eh. Lahat yung mga sasabihin nila, wala kang ibang marinig, kundi mura. Chismis. Isang araw, yung dati kang tahimik, ngayon hindi ka na tahimik. Chismoso ka na. Kasi yung sa paligid mo eh, di ba? Kaya nga, pagdating sa pagka ikaw ay Kristiyano, huwag mong hayaan na hindi ka mag-church, huwag mong hayaan na hindi ka makikihalubilo sa mga Kristiyano kasi doon ka lang marirefresh. Ang kausap mo, Kristiyano, hindi nagmumura, kinakamusta ka, at pinag-uusapan nyo, kaya nga alam nyo, sorry to say pag nasa church kayo, huwag nyo nang pag-usapan yung trabaho nyo. Lumabas kayo doon. Nasa church na nga kayo, trabaho pa pinag-iisip nyo, di pas lalo kayo mapufrustrate. Pagod kayo.
Pag nasa loob kayo ng church, set aside nyo yun. Kasi nandito ako sa church, ang focus ko ay to worship my God. And therefore, think about God. Okay? So, ulitin ko mga kapatid, pwede magipagkaibigan, pero may limit tayo. Pwedeng makipag-partner in terms of business, pero may limit tayo. Huwag natin gawin yung kailang ginagawa. Okay? Halimbawa, sige, magpag-partner ako sa iyo, pero sa business pagka may konting tayo dito, may konting illegal, o kaya sige ganito. Kasi yung ating gagawin natin, kunwari magpa-Muslim tayo. Kasi maraming kumakagat sa ganun, Lahat ng favor ibibigay sa iyo, pero kunwari lang. Kahit na yung kunwari, magsisinungaling ka, magkakasala ka dun. Diba, kunwari lang, sa papel, Muslim ka, pero Kristiyano ka talaga. So, ganun ba? Okay? So, any question regarding that? Let's proceed to another partnership. Okay? O, halimbawa, ito, mag-asawa naman. O, another partnership. 6 minutes na lang, Aldrich? Okay lang. Okay. Halimbawa, ito. Pwede bang mag-asawa ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Kasi ang aim mo, pogi, at dadalhin mo naman siya sa church. Okay? Now, papasok tayo sa tinatawag na permissive will. Permissive will means gusto mo yun, hindi gusto ng Diyos yun. Pero, God will give you the permit, but you will suffer the consequences. Okay? Let me say na naging kayo, nagpakasal kayo, pero yung consequences nun. Consequence yun. Okay? So that's kind of another partnership sa mag-asawa. Kasi tinukoy dito ni Pablo, be not unequally yoked together with the unbeliever. Yoke, hindi ibig sabihin, yung yung kaibigan, hindi lang to magkasa. Ito yung, alam niyo, nakakita na kayo nung araw na yoke. Yung yoke nung araw, yung ginagamit nung araw, kahit sa Europe, dalawang baka yun. O dalawang ox. Okay? Yung yoke nila, hindi po pwedeng magsama ang baka at kabayo. Okay? Magkaiba yun. Ang dapat magkasama dun, magkauri. Okay? Anong ibig kong sabihin? Sa hayop, magkauri. Kasi, mag-agree sila together. Okay? Pero pag ihahalo mo yung baka sa kabayo, ang kabayo, iba yung kanyang speed . Yung baka, iba yung kanyang speed. Ngayon, the same sa pagiging Kristiyano. Kaya nga, tinan mo, kung lalabas ka doon, may pangako ang Diyos. Tatanggapin ka ng Diyos at sasabihin sa iyo ng Panginoon, sabi niya, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord. O saith the Lord God Almighty. Now, kaya ito yung ating agreement as a church. Hindi natin hinahayaan na mamuhay tayo sa makamundong bagay. Ayaw natin yun. Di ba, lesson natin yun sa Bible study. Nasa na tayo ngayon? Nasa yung bagong buhay. Nakikita yung bagong buhay. Okay? So, ibig sabihin, kung ikaw ay binago ng Diyos, everything is new. Halimbawa, did you know Connie Reyes? Member of 700 Club? Sino yung
karelasyon ni Connie Reyes before, bago siya naging si Vic Soto. When she came to know the Lord, she separate with Vic Soto. Kasi even though Connie Reyes is a member of 700 Club, I'm not against 700 Club. But their practice kasi, some practice is not our practice. Okay, but they are biblical, they are Bible believers or Christ believer. Okay? But nung siya ay nakakilala sa Diyos at naging member siya ng 700 Club, iniwan niya yung pagiging artista niya. Kasi sa pagiging artista, lahat ng compromise ka dun. Iniwan niya si Vic Soto, yung relasyon niya kay Vic Soto. At naging single mom siya kay Vico. At tinan mo naman ngayon si Vico. Diba? Naging matino. Kasi kung hihiwalayan mo yung bagay na naka-agree ka dun sa sumpa na yun, God will bless you at the end of the day. Ano nangyari kay Vico Soto, sa anak ni Connie Reyes ngayon? Vico Soto is a mayor now. And actually, marami na-inspire kay Vico Soto because of his principle. Biblical principle siya. Okay, yun ang tinuturo ng kanyang ina. Again, hindi ko naman sinasabing makipag-agree ako kay Connie Reyes, not because magkaiba kami ni Connie Reyes ng principle when it comes to the Bible. Pero when it comes to the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, medyo okay kami pagdating sa faith to the Lord Jesus Christ. But when it comes to practice in the Bible, maaaring magkaiba kami. Pero nakita ko sa kanya yung totoong pagbabago. Maraming mga Kristiyanong binago ng Panginoon, iniwan nila yung dati ng buhay. Kasi hindi naman niya pwedeng pakasalan si Vic Soto, kasi si Vic Soto kasal kay Dina Bonavie. 'Di ba? Kasal siya kay Dina Bonavie. So ibig sabihin dito hindi tayo nagtuturo dito ng ng divorce. Hindi rin ako nagtuturo ng annulment. Hindi against ang Diyos sa annulment at saka divorce. And that is against the Bible. If you practice that, then you should dalawa lang 'yon. Either you accept it or leave the church. Kasi baka at the end of the day, hindi ka magiging blessing. Lahat na lang sasabihin ko, kontrabida ako sa'yo. Ganun lang yun, di ba? Actually, meron na tayong ilang galing sa Pilipinas dito. Did you remember, Preacher Albert, may dalawang kapatid ng pastor, pareha silang Baptist, galing Pilipinas, pagdating dito, may asawa yung lalaki sa Pilipinas, hiniwalayan niya, meron siyang kinakasama dito. At pareha silang Baptist. Sabi ko, dalawa lang yan. You should abide what the Bible says or leave the church. Or if you want to stay in the church, just sit down, hear God's word, and you will never be part of the ministry. Hindi ka pwedeng gamitin, hindi ka pwedeng mag-opening prayer, hindi ka pwedeng magbasa ng Bible sa ministry. Ano ka lang, as a merely attendee ka lang. Kakain ka lang ng salita ng Diyos. Pero naniniwala ako sa iyo, pagka yung salita ng Diyos may pipreach sa iyo at mapapakinggan mo, dalawa lang 'yun. Iiwan mo, maghiwalay kayo, magpatuloy kayo, tutulungan ko kayong i-restore yung relationship nyo sa Diyos at sa family nyo. Ngayon na naman yun Correct? Discipline. Gagamutin natin yun kung magpapagamot. Marami na tayong itofera ng gano'n Yun yung problema dito sa ating societies. Sa church. Now, I'm not, kasi ito mo, pumunta ka sa mga Pentecostal churches dito, Victory, Fellowship,
evangelical. Tingnan mo lahat ng kanilang mga member. Hindi lahat yung, meron doon mga secret, may mga secret relationships sa bawat isa. Pastor, paano mo? Alam ko yun, dahil yung mga kasama ko sa trabaho, puro mga yun. Mga born again, sinasabi ng mga born again churches sila. Oo, pero meron silang mga kinakasama. Sabado ng gabi, nandun yung sa inuman. Makikita mo, Sunday ng morning, sila yung praise and worship leader. Languyo sa alak. May hangover yun, tapos tatayo. Ay sabi ko, mga tinamaan ng magaling ito. Kaya we should to separate with them. That's the covenant we should to do with God. If we want to be what do you call this? To claim God's promise, we should to be separate. We should to be separate. Okay? O yung isang umalis sa atin dito, sabi ko sa kanya, hanggat hindi mamamatay yung asawa mo, hindi ka magkipagrelasyon sa iba. Hindi niya natiis. Dalawa lang yun eh. Aalis ka dito, or magpapadisiplina ka, hanggang dumating si Kristo, manatili kang binata. O manatili kang wag mag-asawa. Diba? Kahit na ayaw na ng asawa mo sa'yo, kasal sila eh. Yes. Abay, pinagtanggol-tanggol ko pa yung Preacher Albert. Pumunta ako sa Laguna, kasama ko pamilya ko, kasama namin yung mga maleta namin. Umuulan, sumasakit yung pit ko sa tricycle kasi hanap kami ng hanap kung saan yung lugar nila. Pinagtatanggol ko sa yung asawa mo, walang yun. Sabi ko, sinelyuhan ko pa nga. Sabi ko, parang isinugal ko yung pagiging pastor ko sa kanya. Sabi ko, maniwala ka sa akin. Ako yung doon. Pagdating pala dito, napakamot ako. Mali pala yung ginawa ko sa asawa niya. Nagtanggol-tanggol ko yung tao na yun. Tapos pagdating sa dito, totoo pala. Kaya ayaw maniwala ng asawa niya eh. Hindi, pastor. Kilala ko po siya. Eh, buti late mo na rin sinabi sa akin eh. Buti hindi niya ako sinaksak nung ko siya eh. Tinayuan niya ako eh. Okay? So, ibig sabihin, hanggat, pastor, hindi po ako mahigpit. Ang Diyos ang mahigpit. Ngayon, kaya dito sa church natin, pag sinabing single, pinapapirma natin yun. Actually, dapat nga, gagawa tayo ng form eh. Ay hingi tayo ng tawag dito, sinumar, ng singleness. Kasi, 3 beses na ako nagoyo eh. Pastor, single po ako. Pagdating pala nung mga lumaon na, gusto lang pala makahanap ng relasyon sa church. Sabi ko, wag mong idamay yung church. Diba? Partnerships with unbelievers. Kahit nga mga believers, nagagawa na yun eh. Okay? Sa Pilipinas, ganun ang uso. Kahit mga, pinapasok ng mga ng demonyo ang church. Alam niyo kung bakit? Ang daming mga youth, ako naging youth president ako sa Pilipinas. Okay? Nakita ko merong mga doon. Merong mga youth doon na at the end of the day, inaalagaan namin, sinusundo namin, tinuturuan namin. At the end of the day, hindi na nag-asawa, ang napangasawa, unbeliever. At kami pa ngayon nasisi. Bakit daw walang tao, mga binata sa church, hindi pumansin sa kanila? Sabi ko, dapat nag-antay ka. Bakit ka nagmamadali? Yung pinagpe-pray ka, nandyan na siya, nagpe-pray sa'yo, ayaw mo pa. Itong Brother Orlan, Brother David, merong isang matanda sa church, nagkaedad na ng 45 to 47. At the end of the day, nung naging Kristiyano siya, talagang tiniis niyang single siya. Hindi na ako mag-aasawa pag hindi ang mapapangasawa ko, believer. Aba, yung malapit ng mahuli sa train, ang napangasawa niya, unbeliever na. Bakit nung may mga nagpe-pray sa kanya, bakit hindi pa niya tinanggap? Ang tinanggap niya yung unbeliever. O ngayon, siya tuloy ang nahatag sa labas. Diba?
wala tuloy siya sa church. Ito mga dalaga, no? Kahit na napakapogi, mga binata, kahit napakaganda niyan, kung wala siya sa Panginoon, hindi yan kalooban ng Diyos sa inyo. Okay? Ngayon, kung kasama nyo na, all you have to do is to repent, ipabago mo sa Diyos. Amen. At ikaw ang tawag dito, Magkakaroon. mag-akay. Meron kasi ganun, wala naman tayong magagawa nun. Tapos na eh. Okay? Amen? Amen. So, ganun tayo. Ngayon, anong gagawin natin? Mag-pray tayo, Panginoon. Kung tayo naman ay nagkamali na, tanggapin na natin mali tayo. Pero, habang nabubuhay ka pa, may pagkakataon ka. Amen. Dali mo sa Panginoon, itama mo yung mali, patama mo sa Diyos. Amen. Okay? Huwag mong hiwalayan. Amen. Diba kasi, Pastor, hiwalayan ko yung asawa ko kasi hindi naman manampataya. Hindi rin sinasabi ng Bible yun. Tapos hahanap ka rin ng magkukumit ka din. Sa kasalan yun, sa kasal. Pagkasal na. Pag hindi kasal, dalawa na naman yun. Okay? Iiwan niya yun. For worse decision yun. Kasi, yung worst decision na yun yung gusto ng Diyos kasi babalik ka sa Diyos. At hindi naman bulag ang Diyos pagka ikaw ay nagsisi at tumalikod sa kasalanan na yon, hindi ka pwedeng hindi pagpapalain ng Diyos. Kasi, tamo, pangako ng Diyos yun eh. Tama? Pagkatapos ang sinabi niya, sa verse 15, ito patungkol to sa Diyos-Diyosan, sa verse 16, and what agreement had the temple of God with idols? Kasi tinutukoy ng temple of God dito, mga kapatid, ikaw yun. Ito yun. Temple of God ka. Sa verse 16, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and will be their God, and they shall be what? My people. Kaya nga, ito yung kanyang utos. Ito yung, utos dito, wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Alam nyo, ano yung unclean thing na sinabi dyan? Hindi ito yung bagay, Nasabi nyo, ito, things to, di ba? Non-living things siya. Okay? Hindi ito things na sinasabi ni Paul na unclean thing. Yung unclean thing, back to the Old Testament, unbeliever yung tinutukoy niya, yung tao yun. Kaya pag ang kasintahan mo, mapapangasawa mo ay unbeliever, ang tinutukoy doon ni Paul, unclean thing sila. Bakit? Nilinis ka na ng Diyos eh. Nilinis na tayo ng Diyos. Okay? Lahat ng bagay na nilinis ng Diyos, they are sanctified. Now, sabi niya diyan, and touch not the unclean thing. Huwag kang makisama sa kanila, and I will receive you. Ito kasi ang takot natin bilang isang Kristiyano. Natatakot tayo sa tao as sa sinasabi ng tao. Pero hindi tayo natatakot sa Diyos. Kulang tayo ng reverence sa Diyos. Because if you highly valued God in your life, then God will bless you. But if you highly valued things, then you will not be blessed at the end of the day. Okay? So again, mga kapatid, there will be a blessing if we separate with them. Okay? Ito patungkol sa separation ito. Ito pinag-aralan na rin natin to, lagi natin pinag-aaralan kasi we don't want to live unpleasing to God. We want to live pleasing to God, okay? So I think I already take more time
So, is there any question regarding doon sa to be free from all oath-bound secret societies and partnership with unbelievers? Again, kung gusto nyo basahin, nandito yung ating church covenant. Magtanong kayo if you have any questions, suggestions, okay? Halimbawa, si Brother Sandro, baka may tanong ka? Wala naman. Nasaktan ka ba? Single. Hindi naman. Okay? So, ganun po tayo, again, mas mainam na hayaan yung magalit ang tao, wag lang ang Diyos. Okay lang ako, magalit kayo sa akin, pero wag lang ang Diyos. Pag hindi ko sinabi ang katotohanan. Ganun din, sa pagpupuna, hahayaan mo ba yung kapatid mo na tawag dito magpatuloy sa kasalanan? Nakikita mo yung kasalanan, ha? Okay? Hayaan mo ba? Hindi. Anong gagawin mo? Pupunahin mo at i-encourage mo siyang manumbalik. Ganun lang naman tayo. Okay? So, anything. Kasi I know a man that he's been a Christian, but until now, meron siyang, kabilang siya sa fraternity, ayaw niyang iwan yung pagiging niya. Ang masakit nito, kilala na siyang Kristiyano siya, kilala na siyang may katungkulan sa church. Pag umuwi, laging may papicture dun sa sa grupo nila. Parang hindi siya kumakalas dun. Ang sabi ko, hindi yata magiging effective na Kristiyano yun. Iwan mo na. Kung ano yung mga bagay na hihila sa atin pababa o magiging makakasira sa ating testimony, iwan natin. Ibigay natin sa Diyos. O kaya ipagkatiwala natin sa Diyos. Ngayon, kung again, dalawa lang yan, kung ayaw mong iwan, magagalit sa iyo ang Diyos. Okay? Pastor, nakagalit ba ang Diyos? Yes. Binibigyan lang tayo ng pagkakataon ng Diyos. Pero, may consequence yan at the end of the day. Okay? We don't want to suffer consequences. That's why we need to repent. We need to change and also to ask forgiveness to God. Okay? So, any question? Kung may tanong ba kayo? Tanong. We'll have a short break. 10:25 mag-start tayo sa ating worship service. Sister Grace, ba sumama din sa Abu Dhabi? Sumama sa Abu Dhabi? Sister Mayan? Sister Grace? Okay. Okay. May tanong ba kayo? Brother Benji, may tanong ka ba? 9:45 na. Alright, kung wala nang tanong, tayo po ay tumayo. Tayo lahat, tayo po mag-pray. Closing hymns. Tama? Closing hymns, then closing prayer. Okay, tawagin ko po yung ating song leader. Please, once again, open your hymnal books to hymn number 4. Your Baptist favorites, hymn number 4, and let us sing the chorus of "To God Be the Glory." The chorus, hymn number 4. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Tayo po mag-pray. Panginoon Diyos, salamat po sa biyayang ito na binagalo mo sa amin. We pray, Father, that may you continue to nourish us with thy words, with the truth that it is written in the scriptures. Lord, we
pray that may these words inculcate in our hearts or in our lives, at mabuhay po kami, Panginoon, sa sinasabi po ng inyong salita. Sundin po namin, makita po ito sa buhay po namin, Panginoon Diyos. At according to what the Bible says, that if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are becomes new. Naway tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, hindi po malalim maging Kristiyano. Marami kami mga bagay na talagang iiwan para lang, Panginoon, magawa namin yung kalooban mo sa buhay po namin. At kung hindi naman din namin gagawin, kami din naman po yung maghihirap o magsasuffer or masasaktan kasi hindi po namin sinusunod yung lumalang sa amin at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po yung mga kapatiran po namin na papunta pa lamang po dito at atin ng worship service. We pray, Father, for your guidance to them and for your grace. Lord, sustain us by your grace. Hindi po namin kayang gawin yung mga bagay ng kalooban mo kung hindi rin dahil sa biyaya mo, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya umihiling kami ng tulong at patawarin niyo rin po kami kung may mga bagay kami mga ginawa o kasalanan, Panginoon Diyos, o mga bagay na kami yung kumuha ng credit na instead na kayo ang mag-glorify, Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami. Ama, hiniling ko din po ang aming pong break time, ang aming kapeng iinumin, ang tinapay na inanda ng aming pong mga kapatiran. Nawa, Panginoon, i-bless niyo po ito, ibalik sa kanila ng doble higit ang pagpapalang ito, Panginoon Diyos. Sa tanyong pangalan po lamang na iyon, anak ni Jesu Cristo, ito po idalangin po namin. Amen. Okay, you are dismissed for a while. We'll have a short break. We will start our worship service at 10:30, sharp 10:30. At tayo po ay